Nalulungkot ka ba? Nalulumbay? Walang magawa sa buhay? Tara na, pack your bags at gumala tayo! Punta tayo sa largest city sa Panay Island. Tara at mag-explore dito sa City of Love, Iloilo City. Ang Iloilo City ay isang highly urbanized city sa southeastern coast ng Panay Island na bahagi ng Western Visayas. Ito rin ang capital ng Iloilo Province. Umaabot sa mahigit 473,000 o halos kalahating milyon ang kanilang populasyon batay sa 2024 census, making them the most populous city in Region 6. At malaki din ang puso ng mga tao dito. Napakababait at napaka-friendly ng mga ito. Kaya hindi katakatakang kilala din sila bilang the City of Love. I hope you can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring. Oh, can't you tell? Timpani swells and heartstrings. There's a place deep in our hearts where it matters. We can stay there forever and after. Written in stars right above where we are. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another I do, 'cause you know I do, I do, I do. You know I do, I do. You know I do. Pero bukod pa dyan, Iloilo City has a lot to offer. As in, ang dami! At meron din ditong mga places na hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mag-enjoy. Di ka naniniwala? Tara, subukan natin ang ilan sa mga yan. Nature walk within the city? Yes! Yung tipong relax lang, walang gastos? Yes na yes! At no need na lumayo pa dahil there are areas within Iloilo City na magagawa mo yan. Gaya na lang ng Iloilo City River Esplanade. Dito sa Iloilo City River Esplanade 1, pwede kang mag-jogging, walking, at marami pang iba. Kung gusto mong maging physically fit, ito ang isa sa mga places na pwede mong puntahan na hindi ka gagastos ng kahit sino. Ang Iloilo City River Esplanade ay isang linear park na nagsisilbing key component ng Iloilo River Improvement Initiative na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng nasabing syudad noong 2012. Sa paglipas ng panahon ay naging patok na puntahan at tambayan ito ng mga locals at kahit ng mga tourists na gustong maging physically fit, mag-relax at maging malapit sa nature without leaving the city. Maliban sa mga physical activities tulad ng walking, jogging, at cycling, isa din sa mga pwede mong gawin dito ay fishing. Pero maliban sa pampalipas oras, may mga locals na pumupunta dito upang mangisda para may makain at kitain. Sa katunayan, 5 taon nang nangingisda dito si Tatay Danilo ng Kalumpang Molo. Kung masyadong maalo ng dagat,
dito sa Esplanade 1, nakakahanap ng solusyon si Tatay Danilo para ang kanyang pamilya ay may pang-ulam at minsan pati na rin pambili ng bigas. May araw po kayo namimigwit dito? Oo. Yung mga anong oras po kayo lagi napupunta? Di siya, kuhan. Depende sa tubig. Magsaka tubig. Ano po talaga yung pila nyo? Isa-isa. Para saan po yung isa? Ang lambo. Lambo sa dagkong isda. Malaki. So nakaka-bumili naman kayo? Oo. Atsamba. Sa 5 kilo. Saan nyo naman po ginagawa yung nahuhuli nyo? Ano po ang pinagkagamitan? Yung ulam. Mahal isda eh. Oo, ulam la. Ang marami binibinta rin para may bigas. Ano pong trabaho po ninyo? Pangisda rin. Mangisda Pangisda. talaga. Mabalod sa kuhan eh, dagat. Pag malakas ang alon sa dagat, Dito kami. Huli pang ulam. Mahal isda. so talaga po anong oras po kayo napupunta dito? Umaga. Kuhan, plus 12. Depende sa katubig. Mataas tubig, kaya tide. Kasi kada may isda rito no? Oo. Pero hindi po araw-araw may huli. Hindi. Ano, maliit lang. 1 kilo. Isa sa mga maaring rason kung bakit maraming isda sa bahaging ito ng Esplanade ay dahil sa mga bakhaw, isang species ng mangrove trees na tumutubo dito. Nagsisilbi kasi itong lugar kung saan pwedeng magparami ang mga isda at iba't ibang mga marine animals. Kaya napakahalaga talaga ng mga bakhaw o bakhawan sa isang ecosystem. Nakaka-relax nga namang mangisda. Nakakatuwa kasing makita na may mga tumatalon-talon ng mga isda sa tubig. Pero kung ikaw yung tipo ng taong madaling mabagot, di mo na kailangang maghintay ng matagal para makakita ng mga nagtatalo ng isda. Dahil sa La Paz Plaza, matatagpuan ang Coy Lagoon. Dito naman sa La Paz, Iloilo City, patok na tambayan pa rin ang kanilang plaza. So nandito tayo ngayon sa La Paz Plaza at isa sa mga pinupuntahan dito, itong koi pond. Dito maraming mga koi fish na pwede nating pakainin. Kasi syempre pag pinapakain natin, lumalapit sila at kitang-kita ang pagiging colorful nila. Hey, fishy! Woo! Ay, lalaki nila. Yeah! Ang Coy Lagoon sa La Paz Plaza ay isa sa mga public-private partnership initiatives ng Iloilo City Local Government na binuksan sa publiko mahigit 3 taon na ang nakakaraan. Tahanan ito ngayon ng mahigit 1,000 koi fish at nagsisilbing atraksyon at tambayan ng mga residente ng La Paz District at ng mga taga-ibang lugar na dumarayo dito. At ang maganda pa dito, walang entrance fee. Since 2021, soft opening kami. Nag-umpisa sa mga 1,500 na kois. Kasi ito ay private-public partnership between GBP and Iloilo City Government. Yung project, yung target nila is na para may galaan yung tao, not only just to enhance the beauty of plaza, but also to provide our community where they can relax, they can, as a group or family or lovers. More lovers na yun kapag maghapon dito. Oh, marami.
mga students after classes. Sa ngayon, mayroon na kaming almost 2,700. Ano lang yan, yung donation from other private individuals. Open yung plaza, matanggap kami ng donation, galing kahit sino. Tapos si Mayor nag-donate din siya another 1,000 fingerlings ng mga coin. Ngayon, malaki na sila. Hindi mo na makita yung maliit, pinakamaliit, mga 6 inches na 7 inches. Pwedeng mag-fish feeding dito. Nakaka-excite panoorin ng mga koi fish na nag-feeding frenzy. Pero kahit ganyan nakaganadong kumain ang mga kaibigan nating koi fish, may secret code pala sila para tawagin ng mga ito. Ganun lang pala sila tawagin para kumain. Amazing, no? Para kang nakapag-quest unlock sa experience mo dito. At para may resibo, take a video or a picture and flaunt it on your SOCMED account. I-invite ko po kayo lahat na bumisita dito sa Koi, no? Para makita nyo naman yung kagandahan ng ating lagon at open para sa lahat. Hindi naman pwedeng puro na lang tayo gala. Dapat may kain din. At anong takbuhan natin pag gutom na tayo pero low on funds? Tama ka dyan. Street food. At dito sa Molo Plaza, hindi ka mauubusan ng options kahit na maulan pa. Nandito tayo ngayon sa Molo, Iloilo City. At nakikita nyo naman, maulan ngayon. Pero kahit na maulan, talagang dumayo kami dito para ma-share sa inyo ang taste of Molo. Isa doon ng pinakakilalang Joann's Molo Fishball kung saan libo-libo ang kanilang nabebenta araw-araw. Pero gano'n nga ba ito kasarap at bakit ito napakabenta? Tara, tikman natin. Hindi basta-bastang fishball lang ang Joann's Molo Fishballs. Dahil sa sarap ng kanilang kakaibang fishballs ay na-feature na sila sa iba't ibang food and travel vlogs. Certified sikat! Kasama natin si Sir Jojo Camandero ng Joann's Molo Fishball. Ayan. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ayan, nakita natin dito na niluluto nila yung kanilang fishball. At iba po siya sa fishball na nakasanayan ng karamihan kasi ang fishball po dito bilog. Oo. Kasi usually yung fishball na nakikita natin flat. Fish flat yun. Fish flat na siya. Hindi na siya fishball. Ayan. Bakit po bilog? Kasi yung sa mga ninuno pa namin, sa mga lola at lola namin, sila una naka-invento nito since 1973. Hanggang ngayon, kami lang nagpatuloy. Kaming magkakapatid. Matagal na po pala. Oo. So, ang recipe nyo po, doon talaga nakabase? Oo, sa mga lolo at lola namin. Magkano pong isang stick ng fish? Isang stick, 4 pieces, 10 pesos. Sasabihin niyo po ba sa amin kung ano yung sikreto ng fishball na? Yun siguro yung pagmamahal namin sa aming produkto, yun ang sikreto. Ay, pagmamahal lang talaga. Oo. Dapat mahal mo kung anong ginagawa mo para masarap yung kalabasan, yung output mo. Diba? Ayan. So, pagkakarinig ko po, ang dami yung nabibenta in a day. Gaano karami po ang nabibenta nyo? Sample, magandang panahon. Mga 40-50 packs, yun. Isang pack, 100 pesos yun. Wow! Kung minsan, kung may mga fiesta dito, marami din. Mahigit kami siguro na nakapapaubos ng ganyan. So, dahil mabilis sila dito, syempre dapat malaman natin kung ano talagang lasa niya. So, magte-taste test tayo. Pwede po ba naming matikman ang inyong produkto? Okay, ma'am. Ito, ma'am. Mayroon na akong luto. Ito po, ma'am. May pipilian ko kayo. 4 na sauce. Yung sweet, mix, hot, extra hot. Medyo mahina po ako sa extra hot. Dito po kayo sa mix. Sa mix, sige po. Doon po tayo sa mix.
yung kanilang fishball. Tikman natin kung ano talagang, anong lasa. Fairness, mix siya pero maanghang. Pero talagang lightweight ako pagdating sa anghang eh. Tsaka, Dua kasi ito. malutong. Malinamnam. Malalasahan mo talaga yung spices na ginamit nila. Kaya lang mahina din ako sa spices. Hindi ko alam kung ano sang spices, pero talagang malalasahan mo siya. And for a price of 10 pesos, sa 4 na piraso, hindi ka magsisisi. Kasi masarap talaga siya, malinamnam siya. Ano So, so, yan? it's a must try dito sa Mall of Iloilo City. Kung gusto nyo kumain ng fishball, punta lang po kayo dito sa Molo Plaza. Nandito lang po kami. Bali, umpisa po kami 5 p.m. hanggang gabi. Medyo bitin eh. Subukan pa natin yung iba. Dito sa Kanto Fried Chicken Stand na to, may fried chicken ng tinda, may rice pa. At talagang mabili ang mga paninda nila. Masubukan niya. Ngayon ay nandito tayo sa isang stand kung saan mga fried chicken at mga fried parts ng chicken ang kanilang ibinibenta. Kasama natin ngayon si Jetson at siya ang nakatukang magbenta ngayon. So, magandang gabi, Jetson. Magandang gabi. Ayan. Nakikita ko na puro fried chicken at saka fried chicken parts yung inyong binibenta. Magkano yung paa ng manok? Kasi actually, minsan lang ako nakakakita ng ganito na fried yung paa ng manok. Usually, adobo, ganyan. Or adobo sa puti. Yung walang toyo. Para siyang pastil, ganyan. Barbecue. Pero ngayon, fried chicken feet yung nakita ko. Ayan. So, magkano yung fried chicken feet? Bali, 4 po yung isa. 4 pesos. Anong proseso nyo ng pagluluto? Bali, una-una po, minamarinate muna namin sa may ingredients. Tapos, hinaharinahan. Ganun lang, privitohin na. Tapos prito. Tapos nakita ko, in fairness ha, parang one-stop shop na dito kasi meron din silang bentang kanin. Magkano naman yung kanin? 10 po. 10 piso. Tapos meron din silang isaw ng manok. Isaw ng Tama. Tsaka hotdog. Ayun. So, meron mga fried chicken. Ang tawag dito, Thai part ba yan? Thai part, ito yung, ito ma'am. Meron tag 25, meron din tag 35. Yung, nasan dyan ang tag 25? Ito yung 25 ma'am. Nasan dyan ang tag 35? Ito. Tapos, anong pinakamahal? Ito yung gantong gatay, yung ketchup pack. 55. 55. Plus rice na 10 pesos, 65. Oh, so, sa presyong 65 pesos, mabubusog ka na. Kasi yung pecho pack na tinatawag nila is malaki siya. Pwede nyo nga siyang i-share. Pwede siya for share. Pabili ako ng yung pritong paa ng manok. Iinitin pa ma'am. Iinitin pa natin. Masarap, ano mas masarap? Yung mainit o hindi? Mas masarap yung mainit. Initin natin. Bali, magkano? Ilang piraso? Tikim lang muna tayo. Mga Ay, isa lang isa? muna. Sige. Taste test lang. Anong sausawan ninyo? Meron gravy, meron ding suka. Gravy at saka suka. Ah. Gusto ko social, gravy. Sarap. Ayan. So, 4 pesos na paa ng manok, 5 pesos na isaw, fried isaw, tsaka breaded siya. So, hindi siya yung puro isaw lang.
So, may bread din siya. Tikman natin. Init. Isaw. Alay. Malinis. Hindi ka mangingiming kumain ito. Yeah. Masarap siya. Thumbs up. Hindi ko lang ma-thumbs up, pero thumbs up yan. Tignan naman natin yung paa. Goods na. Sa presyong 4 pesos, siguro may 5 ganito, plus kanin nilang 10 piso, goods na goods ka na for your meal. Talagang budget meal siya para sa isang individual na nagtitip. 2 thumbs up, pero isa lang may tataas ko. Pero 2 yan. Sa mga amigo-amiga, talagali kung gusto nyo magbakal sa manok, tadto na kamo dis may Plaza Mulo. Ari lang kami din. Fried chicken plus rice, solved na ang gutom. Pero hindi nga naman kumpleto ang kain kung walang panulak, di ba? At ang masarap na inumin matapos kumain ng masarap na fried chicken ay buko juice. So, kasama natin si Jessie at saka si Ryan na in charge ngayon dito sa kanilang stall. Ayan. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, ma'am. Ayan. Fresh na buko ang inyong binibenta. Saan pa nanggagaling yung buko? Sa Aniway, nideliver sa amin. Dinideliver sa inyo dito. Gano'n nakatagal yung stall nyo dito? 7 years. At ito talaga ang binibenta ninyo, buko juice. Buko. Tsaka meron din silang hot Hot cake. cake. Oo. Tikman natin yung kanilang buko juice. Magkano yung ganito? Ang pulo 15-20. 10, 15, 20. May tag 10 tsaka may tag 20. Oo. So, meron silang tag 10 tsaka tag 20. So, tikman natin yung fresh na buko nila. Fresh buko juice. Pure buko. So, ito, wala tong halong anything. Ano naman, tinitimplahan ng asukal. Konti Asukal lang. Dami laman. Sarap. Pagka ikaw yung tipo ng tao na ayaw ng masyadong maraming timpla yung kanyang buko juice, gusto yung freshness lang ang dating. Ito yung buko juice para sa'yo. At sakto lang yung tamis kasi hinaluan na nila ng sugar. So, sakto lang yung tamis at refreshing talaga siya. Kahit na medyo malamig-lamig na dahil maulan nga dito, pero refreshing pa rin siya. Subukan naman natin yung may halong gatas. Ayan. So, nilalagyan yun, meron talaga kayong nakatabi na coconut meat. Tapos, sahaluan nyo na siya ng juice. Tsaka alam nyo ba, ang masarap dito, masarap siyang ipares sa hot cake. Magkano yung hot cake ninyo? 15 pesos. 15. 15 pesos. Sige, isang hot cake. So, ito na yung hot cake. Tikman natin yung kanilang hot cake. Alam nyo, yung una kong naiisip dito pagka meron akong hot cake o pagka nakakita ako ng hot cake, na bumibili kasi talaga ako kasi it brings back memories noong mga panahon na elementary ako. Kasi ito talaga yung isa sa mga pinakamabili at saka pinaka-popular na makikita mong snack sa school, hot cake. So, tikman natin. Nostalgia. May isip mo talaga yung hot cake na nabibili mo sa school. Yan. Sa recess or sa uwian. Sa labas, meron yan mga nakapila. Pero yun na yun talaga yun eh. Hot cake is one of the source of my core memories. And sa mga nakaka-relate dyan, alam ko, nai-imagine yun ako anong lasa ng hot cake. Pero, syempre, parisan natin ng buko juice. Ito yung may gatas ha. Very, very good. Hot cake and buko juice is perfect talagang combination. Masarap. 2 thumbs up. Hindi ko na naman may taas yung isa. Pero 2 thumbs up. Ano naman ang masasabi ng mga cute nating mga mamimili? Pasado ba?
Kamusta yung buko juice? Masarap din po. Bakit dito mo napiling bumili? Kasi dito po yung masarap. Dito po ako bumibili. Shout out kay mama ko da. Sorry, ma. Kamusta naman yung buko juice? Masarap. Bakit dito mo naisipang bumili? Kasi dito sila bumili at masarap rin. Masarap lang po. Bakit dito mo naisipang bumili? Kasi masarap at ang lasa masarap din. Shout out kay mama. Hi, ma. Naimbitahan ko kayong pumunta dito sa Molo Plaza. Gusto nyo uminom ng buko, meron dito yung original fresh buko. Masustansya. Kung akala mo mahal gumala sa Iloilo City, think again. Kasi dito may mga lugar na libre na ang view, sulit ang food trip, at guaranteed good vibes ang every step. Kaya kung gusto mong gumala na hindi nabubutas ang bulsa, highly recommended ang Iloilo City. Definitely, isa itong tunay na budget-friendly, pang-bucket list, at spot-on destination sa isla ng Panay. Samahan niyo ulit ako sa susunod upang tuklasin ang Panay, isang biyahe, isang kwento at a time. Ako si Peach Ledesma at ako ang inyong Panay Explorer.